po. Magsisimula na po tayo. Huwag po kayong umalis. Magsisimula na po tayo. I-share po ninyo itong video na to. At tawagin na po ninyo yung mga kasambahay para sama-sama po tayo makinig ng salita ng Panginoon. No? Daliin po natin na makinig ng ating mga live stream dahil mas marami po tayong salita ng Diyos na napapakinggan at sa pamagitan ng salita ng Diyos tayo po'y lumalakas at tumitibay. Kaya po lagi po tayong makinig ng salita ng Panginoon. Okay? Manalangin na po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat po, Amang Banal, sa gabi ito na binigay mo po sa amin upang kami ay magkatipon-tipon at makinig na yung salita. Pagpalain mo ang mga salita mo na aming pag-aaralan, maunawaan namin ito lubos at patuloy na mangusap po kayo, magturo po kayo sa amin. Tulungan mo na sa pamagitan nito ay patuloy na mabago ang aming mga buhay, ang aming buong pagkatao. Patuloy po, Panginoon, na kami ay maging maayos at kalugod-lugod po sa iyo. Guide us, every one of us, Lord. Let your Holy Spirit teach us mightily sa pamagitan ng mga lesson o mga aral patungkol sa kasaysayan ng mga Bible characters ay marami kaming matutunan, Panginoon. May mga pagkakataon na negatibo o positibo yung kanilang yung mga nangyari sa buhay nila. Datapwat tulungan mo kami lahat ng tinuturo mo sa amin patungkol sa mga buhay nila ay tandaan namin at patuloy na isagawa po namin ang mga bagay na nakalulugod sa iyo sa aming mga buhay sa araw-araw. Pagpalain mo ang lahat na nakatunghay na at ang lahat ng makikinig at makikinig pa ng iyong mga salita. Dalangin po namin ang mga kasambahay po namin na wala pa sa aming kani-kaniyang tahanan. Kayo po magbantay at mag-ingat sa kanila at patuloy, Diyos, na gabayan mo po ang bawat isa sa kanila na makarating na maluwalhati sa kanilang pupuntahan. Salamat po, Ama. Ikaw ang mataas, maluwalhati at madakila at mapapurihan. Sa tayong pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. 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 Amen po. Sige po, magsimula na po tayo. Magandang gabi po sa lahat na nakatune in na. At yung mga hindi pa, share na po natin to, mga kapatid. I-share na po ninyo sa inyong mga kakilala, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga members, sa mga leaders na nasa church, no? So, sa mga tagapakinig natin mula sa malayong lugar, mag-comment naman po kayo o magbigay po kayo na reaction para nakikilala po namin kayo. No? Magandang gabi. At ngayon po ay mag-aaral na po tayo. Patuloy po natin pinag-aaralan ay yung mga Bible characters, yung mga tao na nabanggit sa Biblia, sa Old Testament, no? Sa Old Testament, yung mga buhay po nila ay pag-aaralan natin at yung mga lesson na dapat natin matutunan sa buhay nila ay pag-aaralan po natin. So napakaganda po ng ating topic, no? Sa mga hindi natin alam kung ilang buwan ang aabot nito dahil napakadami pong Bible characters na pinayagan ng Diyos na makilala natin para maituro sa atin yung mga bagay na nangyari sa kanilang buhay. Okay, magsimula na po tayo. Ang ating pag-aaralan is about the story of Gehazi, no? Gehazi, no? Ang kwento patungkol sa po sa isang tao na ang pangalan ay Gehazi. Okay, so makikita po natin ang ating topic sa Ikalawang Hari 5:20 hanggang 27. 2 Kings 5:12
20-27, no? So, kilalang-kilala po natin yung isang lalaki na ang pangalan ay Naaman. Si Naaman po ay isang mataas na tao, no? Si Naaman po ay isang general, no? General of Syria. Pero makikita po natin na napakagandang istorya niya, no? Bakit hindi po si Naaman ang kinuha ko na naging topic po natin? Kilalang-kilala na po natin si Naaman. Siguro, pwede rin pong dalawang karakter ang i-share na, ang maririnig po natin dito sa kwentong ito, no? Ang kwentong ito ay patungkol po sa hindi po masyadong kilala natin si Gehazi, no? Pero makikilala po natin siya sa gabi ito na kung sino po si Gehazi, no? Si Gehazi sa English o Gehazi, no? Siya po ay kanang kamay o assistant po ng propeta na si Eliseo, no? So, makikita po natin na bago dumating at bago natin makilala si Gehazi, ay nakita po natin ang kwento patungkol po kay Naaman na gaya ng sinabi ko, beginning verse chapter 5, 2 Kings 5, verses 1, hanggang bago dumating chapter 20, kukwento ko na lang po sa inyo na kung saan si Naaman ay isang napakamakisig na lalaki, magandang lalaki, siya po ay isang commander, siya po ay isang general, no? So, pero meron po sa kanyang, meron pong kulang sa kanya. Meron po siyang isang bagay na kung saan hindi maganda na nasa kanya, na masyadong mabigat para sa kanya na tanggapin na meron siya nito. Ano po yun? Meron po siyang sakit na ketong. Alam natin, nung unang panahon, ang ketong ay walang kagamutan, no? Walang cure. Sa panahon ngayon, naka-invento na ng gamot para sa sakit na ito. At bihira na tayo makaranig ng mga tao may sakit na ketong, no? Pero ang sakit na ito ay lubhang nakakahawa, no? So kaya nga noong unang panahon, pag may sakit ka ng ketong, doon ka pinatitira sa bundok, no? At noong time na ito, si Naaman, dahil siya ay isang general, hindi pa na expose na siya may sakit dahil naitatago pa niya marahil sa kanyang braso, sa kanyang mga paa. So, naitatago pa niya ng kanyang sapatos, naitatago pa niya ng mga damit niya na mahaba, ang sleeves, no? So, naitatago pa niya. So, makikita po natin na sa verse 15, sa verse, sa 2 Kings 5, kung malalaman po natin na siya po ay talagang very disappointed na, no? Nadi-discourage na siya na dahil sa sakit at karamdaman niya. Pero sa biyaya ng Diyos ay nakaalam siya na isang solusyon, no? May isang tao na nagsabi sa kanya na sa bayan nila ay mayroong isang propeta na nagpapagaling sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ay gumagaling yung mga ginadalangin o pinagpe-pray ng propeta ng Diyos na ito, no? Kaya ano po ang nangyari? Pumunta po siya sa hari at nagdala po at humingi po siya ng sulat sa hari para ipadala po sa hari ng Israel, no? Yun po nangyari. So, dahil taga-Israel, yung propeta na yon, kaya bago siya pumaroon sa Israel, siya po ay dumaan sa kanilang hari, na hari ng Syria, at humingi siya ng sulat. So, pinadalhan naman ng hari ng Syria, ang hari ng Israel, ng sulat, no? So, ano nangyari nang mabasa ito ng hari ng Israel? Ay parang nagalit pa siya.
No? Sabi niya sa verse 7, ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito? Para pagalingin sa kanyang sakit. Baka man humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. No? So, parang kakaiba ang isipan ng hari. So, yun agad ang naisip niya na siguro spy itong si Naaman o kaya ganun ang ginawa, no? So, hindi sinabi niya na ako ba ay Diyos na nagpapagaling o may kakayanang pumatay o magpagaling ng mga may sakit, no? So, wala siyang pakialam, parang ganun, no? Wala siyang pakialam dun sa tao na humihingi ng tulong sa kanya. Tatapat salamat sa Diyos, nang mabalitaan po ni Eliseo na yung ginawa ng hari, anong sabi po niya, pinapunta po niya, sabi sa kanya, bakit kayo nababahala? Papuntahin niyo dito, sa verse 8, niyo siya sa akin upang malaman nilang may propeta rito sa Israel. Yan. So, yun po ang salita ni Eliseo na sinabi niya, nung malaman niya yung ginawa ng hari, ang sabi niya, bakit niyo ginawa yun? Bakit kayo nababahala? No? So, papuntahin niyo rito sila. Ang plano niya at layunin niya upang makilala ng taga-ibang nasyon, na taga-ibang bansa, na mayroong Diyos ang Israel, na may propeta sa Israel. No? So, nang nalaman ito ni Naaman, sumakay siya sa kanyang karwahe at pumunta sa bahay ng propeta na walang iba kundi si Eliseo. Kasama niya maraming kawal niya, nakasakay sila sa kabayo at sa karwahe, no? Ngunit, nung nandun na siya sa bahay ng propeta, marahil nandun siya sa pintuan at kumakatok, no? Walang nagbubukas sa kanya. Walang nagbubukas, wala yung propeta, hindi siya hinarap. Datapwat, nagsugo ang propeta ng Diyos na si Eliseo kay Naaman para kausapin si Naaman. No? Walang iba, ang sinugo niya ay ang kanyang assistant na ang pangalan ay si Gehazi. No? Okay, mababasa po natin yan sa verse 10. Sabi po sa verse 10, ito po, ipinasasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses, at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. So, itong instruction ng lingkod ng Panginoon, no? Na pinasabi doon sa kanyang assistant na ito ang sabi mo sa kanya, no? Pumunta ka sa ilog ng Jordan at lumubog ka, no? Sabi, wash your body, lumubog ka ng 7 beses at nagbabalik sa dati ang iyong katawan, gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ito ni Naaman, nagalit siyang totoo. Why? Bakit kaya nagalit itong si Naaman? Na umusok ang kanyang tenga siguro, marahil dahil sa galit. No? Why? Kasi, una, may pride ito kasi mataas na tao ito itong si Naaman. Noong time na ito, no, may pride siya, mataas na tao siya, commander siya, no? Siya po ay isang general na inuutusan niya yung mga tao at sumusunod yung mga tao sa kanya. Datapot, ang isang kinagalit niya, una, hindi siya hinarap ng propeta. Ang niisip niya, dahil siya ay marangal na tao, dahil siya ay importanteng tao, dahil siya ay mataas na tao, dahil siya ay kilalang tao, iniisip niya na ang propeta excited na makipagharap sa kanya. Datapwat, hindi niya inasahan ang kanyang narinig, no? Na hindi siya nilabas ng propeta, kundi sinugulang ang kanyang assistant, no? So, ano ang sabi? Ano ang sabi ni nung assistant niya?
ito ang sabi ni Eliseo, ng propeta, pumunta ka sa ilog ng Jordan, lumubog ka, wash yourself, sabi po sa English, no? Ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. No? So, nagalit siya. Una, hindi siya hinarap ng propeta. Pangalawa, bakit mo ko pinapaligo sa Jordan? Ang dami namang ilog dito eh. Sabi, ang dami namang ilog. Bakit sa Jordan pa? No? Sabi dito sa verse 11, na marinig to, galit na umalis at sinaaman at sinabi niya, akala ko pa na may sasalubuhin niya ako. Tatayo sa harap ko, tatawagan ng Diyos niyang si Yahweh at ikukumpas ang kanyang kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin. At bakit hindi lang sa ilog ng Damasco, tulad ng Abana at Parpar, na mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? So nagreklamo na siya. Galit, reklamo, ang nakita natin kay Naaman, no? So, una, ayaw niya sumunod. Nagalit siya, umalis siya. Kasi hindi siya hinarap ng propeta. Bukod dito, ay pinaliligo pa siya sa ilog ng Jordan. At nalaman natin na ang ilog ng Jordan ay napakaruming ilog. Na ang sabi ni Naaman, ang dami namang ilog dito sa Israel. Bakit doon pa sa ilog na yon na napakabaho? Meron naman ilog ng Parpar, meron naman ilog ng Abana. Bakit doon pa? No? Kaya nag-walk out siya, umalis siya, no? Ngunit lumapit sa kanya ang kanyang lingkod na sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipagagawa sa iyo ng propeta, di ba't gagawin nyo yun? Oh, tama naman. Yung servant, no? Sabi, di ba gagawin mo yun? Kung payuhan ka niya kahit na mahirap, gagawin mo. No? Gaano pa yan pinaghuhugas lang kayo para luminis? Kaya pumunta rin si Naaman sa ilog ng Jordan. Yun. So, sumunod naman to si Naaman dahil in-encourage siya ng taong ito. Pinayuhan siya na sumunod. Kung gusto mo talagang gumaling, lahat ng paraan gagawin mo para gumaling ka. Di ba ganyan po mga may sakit? No? Ang may mga sakit, lalo na ang hirap na hirap sa kanilang sakit, karamdaman, ang ginagawa nila, sila po ay kahit ano ang ipayo sa kanila, ginagawa nila. No? Ginagawa nila para lang sila tumanggap ng kagalingan o sinusubukan nila para sila tumanggap ng kagalingan. Kaya ginawa ni Naaman, pumunta siya sa ilog ng Jordan at naglublob o siya po ay naligo ng 7 beses gaya ng bilin sa kanya ng propetang si Eliseo. No? Now, nang makita niya na 7 beses siyang naghugas, na 7 beses siyang naligo dun sa ilog at paglutang niya, wow, ang kanyang balat ay naging makinis na gaya ng balat ng isang bata. Yan po ang sabi sa Biblia sa verse 14, no? Nang sa ikahuling beses, 7 beses, dahil 7 beses siya maliligo, pag ahon niya, nakita niya na ang balat niya ay malinis na gaya ng isang kutis ng bata. Verse 15, no? Sabi, si Naaman at ang kanyang mga kasama'y bumalik kay Eliseo. Wow! Ito po ang maganda. Something happened, no? Natitiyak ko po na may magandang bagay o may dakilang bagay na tinanggap siya. Hindi lang kagalingan. Nang siya ay nalublob doon sa ilog ng Jordan, hindi lang kagalingan ang tinanggap niya. I believe meron siyang tinanggap na mas higit na dakilang bagay. No? Ano ang sabi? Napatunayan kong, ano ang sabi sa dito? Si Naaman at ang kanyang kasama'y bumalik kay Eliseo. Bumalik siya kay Eliseo, no?
Pwede na sana siyang pumunta uli sa Syria eh. Pwede na sana siyang uling bumalik sa bayan nila, sa country nila eh. Pero hindi eh. Bakit nagbago? Dati ang tigas-tigas ng puso niya. Dati punong-puno siya ng pride. Pero bakit dito, bumalik pa siya sa lingkod ng Diyos na si Eliseo. At ito ang sinabi niya. Ngayon, napatunayan ko, sa verse 15, ngayon, napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Wow! Yan po natin, no? Napakaganda na nangyari. Nakilala ni Naaman ang Diyos ng Israel. Napatunayan niya ng oras na ito na walang Diyos kagaya ng Diyos ng Israel. No? Marahil maraming ng pagkakataon na gusto niyang gumaling. Marahil marami na niya siyang sinubukan. Marahil marami nang siyang ginawang paraan para gumaling, pero hindi siya gumaling. Pero ng oras na ito, nang sumunod siya sa lingkod ng Diyos, na walang iba kundi si Eliseo, siya'y gumaling. At napatunayan niya, ito ang sabi niya, napatunayan ko na walang ibang Diyos kundi ang Diyos ng Israel. No? Now, ano ginawa niya? Bumalik siya kay Eliseo, no? Para magpasalamat. So, nung time na ito, something happened. Bigla siya nagpakumbaba. May nagbago na kay Naaman. Ano yung pagbabago? Una, nakita niya na tanging ang Diyos lang ng Israel ay may tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos. Pangalawa, napatunayan niya na ito lang ang tunay ng Diyos. Pangalawa, nagkaroon siya ng gratitude. No? Pwede na siyang umuwi sa kanila. Pero bumalik pa siya. Gusto niya magpasalamat sa lingkod ng Diyos na si Eliseo. No? At narito, nagkita sila. At ang sabi niya, pagdamutan ninyo itong aking nakayanan. Pagdamutan niyo po itong aking nakayanan. Ano po ba yung nakayanan niya? No? Ano po ba yung sinasabi na dala-dala nitong si Naaman? Ito po ang dala niya sa verse 5. No? Ito po yung mga dala niya na regalo. No? Sa lingkod ng Diyos, si Naaman na may dalang 350 kilong pilak. 350 kilos na pilak. 6,000 pirasong ginto. 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Wow! Napakalaking kayamanan ang dala nitong si Naaman. No? 350 kilos of silver. Ano pa? 6,000 pieces of gold at 10 magagarang bisan. Yung bisang ito, talo pa yung bisan na makikita po natin sa Lakos, makikita po natin sa Gucci, makikita po natin sa yung mamamahaling mga tindahan ng mga damit, no? So, makikita po natin na napakalaking kayamanan ang dala niya at sabi po niya, napaka-humble po niya. Sinabi po niya kay Eliseo, pagdamutan na po ninyo ang aking nakayanan. Napakalaking kayamanan. Pero sinabi sa kanya, pagdamutan na po ninyo. Napaka-humble po niya, no? Ngunit, ito po ang sagot ni Eliseo, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos, na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tatanggap ng kahit ano. Ayan po. Ito po yung sagot ni Eliseo, Propeta Eliseo. Sabi niya, hindi ako tatanggap ng kahit ano. No? Pinilit siya ni Naaman, ngunit talagang ayaw na yan tumanggap. Marahil, iniisip po ni Eliseo, lahat ng yun, nangyari yun dahil sa biyaya ng Diyos. No? Hindi dapat natin lagyan ng presyo yung
yung nagawa, kung meron man siyang naitulong, no? Hindi dapat lagyan ng presyo, kaya hindi siya tumanggap. At may dahilan marahil talaga si Eliseo kung bakit ayaw niyan tumanggap ng anong bagay dito kay Naaman. So dahil dito, pinagpilitan pa rin ni Naaman na kunin yung dala-dala niya. Pero ayaw talaga ni Eliseo na tumanggap ng kahit ano. Dahil dito, sinabi ni Naaman, kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari po bang mag-uwi ako ng lupa mula dito? Kakargahan ko ng lupang aking 2 mola. Mula ngayon, hindi na ako mag-aali ng handog na susunugin sa sinumang Diyos, liban kay Yahweh. Wow! Instant na itong si Naaman ay naging believer ng ating Panginoong Jesucristo. Nag-uwi siya ng lupa na kinargahan niya ang kanyang 2 mola at ang sabi na hindi na siya mag-aalay ng offering sa kanino mang Diyos liban kay Yahweh. So, a foreigner. Pero, ang foreigner na ito ay na-attract sa kanilang Diyos. Itong foreigner na ito, na hindi katutubong ng Diyos, ay natutong igalang ang Diyos ng mga Israelita. Naunawaan po ba natin, no? So, at sana ipatawarin niya ako sa gagawin ko kasi pagpunta ko sa aking hari na Rimon upang sumamba, isasama niya ako at kasama ring luluhod. Sana patawarin ako ni Yahweh sa aking pagluhod sa templo ni Rimon. No? So nagpaalam siya kasi sabi niya isasama ako ng hari dahil commander-in-chief siya. Dahil siya ay isang general. Kaya sabi niya, pag mag-aalay yung aking hari, sinasama niya ako. Ngayon pa lang, humingi na ako ng tawad. No? Advance yung ginawa niyang paghingi ng tawad. Sinabi sa kanyang Eliseo, humayo kang payapa. Go in peace. No? So, yumaong kang payapa. Marahil, nung oras na ito, habang sila'y nag-uusap, si Naaman at ang Propeta Eliseo, ay may nakikinig sa kanila. No? Sino kaya yung nakikinig na yun? Nang malayo, eto na. Malalaman nyo kung sino yung nakikinig na yun. Nang malayo-layo na si Naaman, na isa loob ni Gehazi na lingkod ni Eliseo, hindi tinanggap ng aking Panginoon na binibigay sa kanya. Ni Naaman, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Habulin ko ang taga-Syriang iyon at hingi ako sa kanya kahit ano. Ayan. So, ibig sabihin, narinig niya, nakita niya, na hindi tumanggap yung kanyang lingkod na si Eliseo, yung propetang Eliseo. No? Hindi tinanggap. Sabi niya, sayang! Napakalaking kayamanan nun. Hindi niya tinanggap. No? So, ang sabi niya, sayang yun. Hahabulin ko ang taga-Syriang yun. Alam niya na taga-Syria, hindi siya katutubong Israel. No? So, sabi, habulin ko siya. So, hinapol niya. Samantalang si Naaman nakasakay sa kanyang karwahe. Nang makita niya itong tumatakbo, no? Nang makita niyang may humahabol sa kanya at tumatakbo, walang iba kundi si Gehazi o Gehazi. Bumaba ito ng karwahe. Pangatlo, na nakita natin na nabago si Naaman. Bakit? Kasi hindi uso sa kanila yun eh. Dahil mataas na tao siya, hindi siya bababa ng kanyang karwahe. Pero sa oras na ito, nakita natin kung paano binago ng Diyos ang kanyang puso. Bumaba siya sa karwahe at pinahinto niya ang kanyang sasakyan. At ang sabi, sinalubong siya nito at tinanong, may problema ba? All things are well? May problema ba? May problema ba? Sumagot si Gehazi, wala naman po. Eto po, gumawa na siya ng istorya. Ang sabi ni Gehazi, pinasunod lang ako ng aking Panginoon para sabihin may dumating na 2 mahirap na propeta mula sa Ephraim. Kung maaari raw ay bigyan mo siya ng 35 kilong pilak
at 2 bisang damit. 35 kilos of silver at 2 bisang damit. So, ang dala niya ay 350 kilos of silver. Pero ang hinihingi lang niya ay 35 kilo of silver. Alam niyo po ba kung gaano ang equivalent ng 35 kilos of silver sa pera natin ngayon? Yung 35 kilos of silver, ang katumbas po nito ay 300 years wages times 2, no? Kasi dalawa yung ibibigay sa kanya na piraso no? So yung 300 years ng wages na isang pangkaraniwang tao, manggagawa, no? So 35 kilong pilak at 2 bisang damit. Sinabi ni Naaman, tanggapin mo, sana itong 70 kilong pilak. So, dinobol pa ni Naaman. At pilit niyang binigay ang 70 kilong pilak. Isinilid dito sa 2 supot kasama ang 2 bisang damit at ipinapasan sa 2 niyang tauhan. Ang mga ito naunang lumakad kay Gehazi. So, ibig sabihin, dinoble pa ni Naaman yung kaloob. 35 kilos lang ang hinihingi, pero ginawa niyang 70, no? So, kinakailangan 2 pang tao magbuhat, so mabigat ito, no? So, at ipinapasan sa kanyang tauhan, at ito'y naunang lumakad kay Gehazi. Pagdating sa burol, no? Kinuha niya ang 2 pang mga dalanto at pinabalik na kay Naaman. So, nang malapit na sila doon sa bahay, dating sa burol, so, medyo malayo-layo pa, sabi ni Gehazi, sige, hanggang dito na lang kayo. Sabi doon sa utusan ni Naaman, hanggang dito na lang kayo, ako na lang ang pupunta doon. Kasi makikita siya ni Gehazi, makikita, no? So, para mailihim niya lahat, no? Hindi na niya pinatuloy yung 2 utusan, kundi siya na lang nagbuhat ng lahat, no? Tinago niya sa bahay ang mga supot at ang mga damit, no? Pagdating sa burol, kinuha niya ang 2, niya sa 2 ang dala nito at pinabalik na kay Naaman at tinago niya sa bahay ang mga supot at mga damit. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang Panginoon. Ayan. So, pagtapos na maitago na niya, bumalik siya kay Eliseo. At nang dumating siya sa bahay ni Eliseo, tinanong siya, saan ka galing, Gehazi? Yan. So, saan ka galing, Gehazi? Tinanong siya ng propeta ng Diyos, saan ka galing, Gehazi? Anong sabi ni Gehazi? Tinan niyo ang pagsisinungaling, ha? Take note. Hindi po ako umalis, sagot niya. Yun po ang sinagot ni Gehazi. Hindi po ako umalis. Ang sabi ni Eliseo, ito po, tingnan po natin sa verse 26. O bago natin sabihin ng verse 26, parang nakalimutan niya ata ni Gehazi kung sino yung kanyang Panginoon, kung sino yung kanyang pinaglilingkuran. Ang kanyang pinaglilingkuran ay propeta ng Diyos. He was not a minor prophet. Hindi siya minor prophet, kundi si Eliseo ay isang major prophet. No? Ibig sabihin, nang tinanong siya ni Eliseo, saan ka galing? Binibigyan na siya ng pagkakataon ng Eliseo na magsabi ng totoo. Pero hindi pa rin siya nagsabi ng totoo. Nagsinungaling pa siya. Ang sabi niya, hindi ako umalis. Yun po ang sagot niya. So, no? Si Eliseo ay hindi pangkaraniwang propeta. Napakataas ng ranggo ng propetang ito. Siya po ay isang major prophet. No? Napakarami niyang himalang ginawa. No? Sa pamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon, maraming pinakitang himala itong si Eliseo. Nakalimutan niya yun. Minsan nga, no, isang araw
nakubkob sila ng kanilang makaaway, napakadaming kaaway. At natakot ng si Gehazi. Ang sabi niya, Panginoon, tayo po ay napapaligiran ng kaaway. Wala po tayong kalaban-laban dito. Pero ang sabi ni Eliseo sa kanya, buksan nawa ng Diyos ang iyong mata. Makita mo ang hindi mo nakikita ngayon. Pinag-pray niya si Gehazi na makita yung hindi niya nakikita, na binuksan ng Panginoon ang kanyang mata. Nakita niya na napakaraming mga anghel na naroon, na nakapaligid sa kanila, na kayang ipagtanggol sila ng mga anghel na ito mula sa kanilang kalaban. No? So, nakalimutan niya yun at iba pang mga himala na ginawa sa pamagitan ni Eliseo. Kung papaano ang kanyang lingkod na si Eliseo ay nagbuhay ng patay. Kung papaano ang kanyang lingkod na si Eliseo ay gumawa ng iba't ibang himala. No? Okay. So, anong sabi sa verse 26? Sinabi ni Eliseo, hindi ba't kasama mo ang aking espiritu nang bumaba ka sa karawahe ni Naaman? At salubungin ka? Hindi ngayon ang panahon ng pagtanggap ng salapi, damit, taniman ng olibo, ubasan, tupa, bakat, mga alipin. So exactly, no? Sa mga tinanggap niya, inisa-isa ni Eliseo kung ano yung mga tinanggap ni Gehazi. In this time, no? Sabi niya, ngayon ba ang panahon ng pagtanggap ng salapi at ng mga bagay nito? Bakit hindi naman masamang tumanggap ng regalo? Hindi naman masamang tumanggap kung binibigyan tayo ng regalo. Pero, sa oras na ito, no? Hindi masamang tumanggap ng regalo. Pero, may dahilan eh. Nasa panahon din ito. Nasa panahon din. Hindi pa panahon ng pagtanggap ng regalo. Yun ang nasa puso ni Eliseo, no? Para sa kanya, iniisip niya na yung nagbibigay siya ng regalo ay hindi naman talaga mananampalataya ng Panginoon. Ang nagbibigay sa iyo ay nakikipagdeal ka sa isang non-Israelite, no? Hindi Israelita. He's not a believer yet. Hindi pa siya lubos na nakakakilala sa ating Panginoon. Hindi siya talagang original na Israelita. At nung sandali lang na iyon, nakilala niya ang Panginoon. No? So, ibig sabihin ni Eliseo, hindi pa ito ang time. Hindi masamang tumanggap ng mga regalo. No? Pero may dahilan. Kaya tayo napupulaan dahil sa panahon nila, may mga propeta na rin noon. Pero yung maraming mga propeta is after this. After sa ginto, sa mga pilak, regalo. No? Kung naalala nyo si Balaam, yung kwento ni Balak at ni Balaam. No? So, makikita po natin, ayaw ni Eliseo na makita na may kabayaran yung grasya ng Diyos, yung biyaya ng Panginoon. No? Pinagaling niya si Naaman, pero ito ay libre na binigay ng Panginoon. At hindi niya kayang gawin na ang kanyang posisyon, na gamitin ang kanyang posisyon para makakuha o makapaglikom ng maraming pera. No? Okay. So, pero may panahon yun. Ano ang sabi sa verse 27? Anong pagkakamali kay Gehazi? Naglihim siya. Nagkaroon siya ng greediness eh. No? Hindi naman sa kanya binibigay. Nagsinungaling pati siya. Marami na nanganak na yung kasalanan nasa kanya. No? Ginamit niya yung kanyang posisyon bilang isang assistant ng propeta ng Diyos. No? Makikita po natin yung judgment na binigay sa kanya. Sabi sa verse 27, kaya't ang sakit sa balat ni Naaman na parang ketong ay mapupunta sa iyo at sa mga susunod mong salinlahi. Nang umalis si Gehazi,
nagkaroon siya ng maputing sakit sa balat na parang ketong. So, yun na. No? Sabi, yun ang judgment. No? Bakit kaya nangyari yun? No? Kasi, kung hindi ito gagawin, kung hindi to gagawin, hindi tama ni Eliseo, yung ginawang mali ni Gehazi, baka akalain ng mga anak niya, akalain ng mga kamag-anak niya na nakaalam ng bagay na ginawa ni Gehazi, tama yung ginawa niya. At sa masusunod nito, gagawin din nila yung ginawa ni Gehazi. Kaya nga, nagkaroon ng judgment. No? So, yung experience na reverse, no? Si Naaman, dating ma-pride. Si Naaman na dating mataas, tapos naging mananampalataya ng Diyos, itong si Gehazi na nasa loob mismo ng Israel at Hudyo, naging nawala doon sa tamang direksyon na kanyang dapat tahakin, no? Naging guilty siya of deceiving, naging mapanlin lang siya po naging sinungaling, nagkaroon siya ng desire na yumaman, no, sa maling paraan, no? So be careful sa lahat ng ating mga pamumuhay, kung paano tayo mamuhay. See to it na walang greediness sa atin, dahil kung tayo po ay may greediness, merong lying, nadidisip tayo sa mga bagay ng sanlibutan to, pwede na ma-destroy ang buhay natin. Kagaya po na nangyari kay Gehazi at sa kanyang buong pamilya. Tandaan po natin, ang God's grace, ang grasya ng Diyos ay libre. No? Hindi ito kayang bayaran o hindi tayo pwedeng magkaroon ng presyo para sa mga biyaya ng Diyos, dahil kung nilalaan to ng Diyos na maging libre nating tanggapin ang lahat ng kanyang mga biyaya. Amen po ba? No? So, huwag nating tularan itong si Gehazi. Hindi tayo dapat tumulad sa kanya. Huwag tayo maging sakim sa kayamanan. Huwag tayo maging sakim sa pera o sa anumang kayamanan. Kaya tayong bigyan ng Diyos ng mga biyaya at pagpapala na sa malinis na paraan. No? Huwag tayong magkaroon ng deceiving spirit o lying spirit. Dahil ang Diyos, kung papaano ang isang Naaman na hindi nakakilala sa Diyos ay binigyan niya ng kanyang awa, tayo mismo, mga anak ng Diyos, ay hindi pa pwedeng ipagkait niya ang awa sa atin. Mahabagin ng ating Panginoon, kaya tayong bigyan ng lahat ng ating pangangailangan. No? So maging maingat tayo sa ating pamumuhay, sabi sa Ephesians 4, walk circumspectly, not as fool, but as wise. No? Redeeming the time, for the days are evil. Napakaganda ng lesson na nakita natin, nakuha natin sa buhay ni Gehazi. No? Praise God. Manalangin po tayo. Amang Banal, nagpapasalamat po kami sa mga katuruan na pinagkaloob mo sa amin sa gabing ito, sa pamagitan po ng buhay ni Gehazi. Maraming po salamat dahil pinaalalahanan mo kami kung paano wag namin siyang dapat tularan, na hindi kami magkaroon ng ganung puso, na dapat binabantayan namin ang aming mga puso, kagaya nga ng mensahe ng linggo, we must guard and protect our hearts. No? Lord, maraming salamat kasi pinaalala mo rin sa amin na hindi namin dapat dumihan ang aming mga puso. Wala naman lang sana ditong anumang greediness, anumang kasakiman, anumang bagay na pansisinungaling o pandaraya sa iba, sa kapwa. Tulungan mo kami maging tapat sa iyo, maging tapat sa mga tao. Tulungan mo kami na maging kalugod-lugod po sa iyo.
Alam namin kaya mo kaming pagpalain, kaya mo kaming bigyan ng mga biyaya at pagpapala. Alam namin hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Sa iyo lahat ng gagaling, ang lahat ng biyaya at pagpapala. At alam namin kaya mo ipagkaloob yun sa bawat isa sa amin na nanghihingi sa iyo. Alam namin na kayo ang dapat naming lapitan kung may mga pangangailangan kami. Kaya mo kumausap ng mga tao, kaya mong kumausap, gumawa ng paraan para kami ay matulungan. Salamat po sa oras na ito. Sino man sa mga kapatid ko na nakikinig ngayon, maging bago man o dati, na may mga matitinding pangangailangan, may mga bayaring malalaki, may mga utang, Panginoon, na hindi pa nila nababayaran. Pagpalain mo ang kanilang negosyo, ang kanilang pinagkakitaan, ang kanilang trabaho. Tulungan mo maging tapat sila hanggang sa wakas, Panginoon. Tulungan mo na basbasan ang kanilang trabaho, ang kanilang negosyo, ang kanilang pinagkakitaan. Palakasin mo ang kanilang katawan, ingatan mo, iligtas sila sa lahat ng sakit at karamdaman. Ang mga kapatid po namin na may mga sakit at karamdaman, pakaingatan mo sila. Dalangin po namin, kayo po magbigay ng lubos na kagalingan at kalakasan. Dinudulog namin sa iyo ang prayer request ni Sister Jennifer. Tulungan mo siya at patnubayan sa kanyang darating na chemotherapy na makayanan po niya ang mga gamot na isasaksak sa kanya at maging maayos o wala po itong maging epektong hindi maganda sa kanyang katawan. Tulungan mo rin po siya sa mga bagay na pinansyal. Kayo po magkakaloob ng mga biyaya at pagpapala sa aming kapatid na ito. Gayon din po, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus, ang mga kapatid po namin may mga sakit at kiramdaman, abutin mo po sila, pagkalooban mo sila ng pangangailangan nila at kagalingan na nagmumula po sa iyo. Ang mga kapatid po namin na nasa ospital, mga galing ng ospital at nagpapalakas, palakasin mo po sila. Huwag mo pababayaan, Panginoon, at tulungan mo silang makarecover agad at gumaling, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Gayun din po, lahat ng mga may problema at suliranin, tulungan mo po sila. Huwag mong pababayaan ang aking mga kapatid. Pagpalain mo at tulungan mo sila magkaroon ng solusyon ang lahat ng kanilang mga problema. Maraming salamat po. Patuloy na kaming lumago sa pananampalataya. Patuloy kaming ingatan mo at pagpalain, basbasan. Salamat po sa iyong biyayang napakalaki, napakahaba, Panginoon. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila. Maraming salamat sa iyong mga salita at maraming salamat. Ikaw po ang patuloy na gumawa ng dakilang bagay sa aming mga buhay at sa gabi ito sa aming pagtulog, pakaingatan mo kami, patnubayan mo kami at gabayan mo po kami. Samahan mo kami at bigyan mo kami ng buhay at kalakasan sa araw ng bukas. Ito po ang aming panalangin at pagsamo sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Amen.